Diyos na fugag nitang namin, huwaragi ka. Manatag itang, ikakwatang ugobog na yafo. Ugatatang i-Biblia tam, Mateo 13, Matthew chapter 13. Page 16 tatong 17 ko na page 17. Bibigatan imamega fruta verse 24. Ang talinhaga tungkol sa mga damo at triguhan. Nagsalaysay muli si Jesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng mapanirang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo at magbunga ang trigo, lumitaw din ang mapanirang damo. Kaya't pumunta ang mga utusan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, baka mabunot pati ang mga trigo, sagot niya. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa ang damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, ipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at saka sunugin. Pagkatapos, ipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Itang verse 36. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok siya sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa mapanirang damong tumubo sa bukid. Sumagot si Jesus, ang naghahasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. At ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway ay naghasik ng damo at walang iba kundi ang kaaway na naghasik ng damo at ay walang iba kundi ang diablo. Ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Kung paanong ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao sa kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Makinig ang may pandinig. Makimalo ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat, nagpupuri, at inaamin namin sa iyong harapan ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon. At hinihingi namin na sa iyong dakilang awa, kami po ay patawarin mo, linisin mo kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami na tumanggap ng pagpapala ng mga salita. Gamitin niyo nawa iyong abang lingkod, Panginoon, sa kanyang kahinaan, upang ang iyong kalakasan lamang, ang kalakasan lamang ni Kristo ang maihayag sa pagbabahagi ng mga turo ng iyong mga salita. Nawa, pangunahan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na siyang magbibigay ng katalinuhan, na siyang magbibigay ng kapangyarihan sa iyong mga salita, upang ang mga ito ang siyang magturo at magpabago sa amin. Nawa, Panginoon,
ipahintulot mo ng bawat isa sa amin ay pagpalain ng mga prinsipyo na manggagaling sa iyong mga turo. Maraming salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na ibinigay mo sa amin upang naparito kami pakinggan ang iyong turo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige, ito pakita. I-title na message ang gusto ko pong ibahagi sa bawat isa sa atin ngayon ay ang The Great Contrast between the sons of God and the sons of perdition. Manawag tupad duman na anak na Diyos ang na anak na kontra. Tinalawag nga lima na napadumang tayo Lucano. Pagdumaan biglang ayan. Tinalawag nga pagdumaan ti anak ti Diyos ken ti anak iti Diablo. So, all to point to kaya ko ibilay tan ni kamo. Mayan nung tuweta tuddo niya po Jesus. Ay manawag to paningan na tinalawag nga pakakitaan iti pagdumaan ti anak ti Diyos ken ti anak ti Diablo ket iti yung origin nila. No, kung yung pundasyon ng kanilang pagkakapili at pagkakatawag. Kasi ang sabi ng Panginoong Yesus dito sa talinghaga na itinuro niya ay maliwanag ang pagkakaiba ng trigo at damo. Manawag ikasingan na napadduman na trigo takaddo. Ang sabi niya, kasi hindi na natin kailangang ipaliwanag pa ito ng mas maliwanag kaysa sa pagpapaliwanag ng Panginoong Yesus. Kasi pinaliwanag na niya mismo sa kanyang mga alagad. Ngunit bago yon, ay tingnan natin ang isang pagpapatunay bakit ginagamit ng Panginoong Yesus ang talinhaga sa kanyang mga pagtuturo. Sa katunayan, sa mga earlier chapters ng Book of Matthew, ay hindi gumagamit ang Panginoong Yesus ng mga talinghaga sa kanyang pagtuturo. Noong inatang chapters 1 to 12 na Matthew, ay awang bi to parable to mituddo na. Panawayan na tigay tadday taweta yore sa bunga nakikilala na muna chapter 12. Ngem ipinaka-emphasis na ni Pamegafo na kung saan siya nag-umpisa na gamitin ang talinhaga sa kanyang pagtuturo ay dito sa chapter 13. Irasong nunata bakit siya gumamit ng talinhaga ay upang maliwanag na makita ang pagkakaiba o ang kaibahan ipadduman na makagiana na Diyos taana na demonyo. Inatang verse 10 na chapter 13. Kasi chapter 13 verses 1 to 9 ay nikagi ni Yahweh Jesus tatong parable of the sower tumakagi. Although ikarwang mas kaya dangaga nang niya itong parable of the soils. May yan nung taakpa to klase ng dafo. Kabalin na, sa verse 10 ka na, ang sabi diyan, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot si Jesus. Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit.
ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting na sa kanya ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi naman nakakarinig, ni nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman, at tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman, sapagkat naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga, at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin at pinagaling ko sila. Yatong ikinagina, nung inam mo paga, verse 16, kung nata disciples na ira, subalit mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na taong naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Katang-katamang, tu yawe iray disipulo, tu nagkagyanan ni Jesus, tu si kamu inedang, arikin na, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan. No ipinagkaloob ka na kaging niyawa tanira. Niyawa na Yahweh Jesus tanira kasi katangkat tamang to si Yahweh Jesus inapili ang nagagal nira. Ang Panginoong Jesus ang pumili at tumawag sa kanila. Sito ka do John ni Pedro sa inagalan ni Jesus. E gatabebay magdagong maging manango. Tuangi kwa ni Santiago, kwa ni Juan. Si Mateo ay gata tax booth na magkolekta to tax. Inagalan ni Jesus, tumebulo ni sa. Anay karwang pagatu apostoles ira. Yaya napili anan nagagal tanira. Sangaw, kari ka pinilian ni Yahweh Jesus. Ira may kwenta to kinagi ni Yahweh Jesus taweta explanation na. Taweta parable na trigo anak kaddo tukon na ang nag-aasik ng mabubuting binhi ay ang anak ng tao. Anak ng tao tinutukoy na yaya mismo. Title ni Jesus yatong. Ang bukid ay ang daigdig. Ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian. So, pinilian na ira tumapabilang ta kaharian, iniddan na pagaira, ipinagkaloob sa kanila ang karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. So, makikita natin na ang pundasyon ng mga taong hinirang ng Diyos na pinagkalooban niya ng karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, yan ang unang-unang magpapatunay sa mga tunay na anak ng Diyos sapagkat siya ang tumawag, siya ang pumili at tumawag sa kanila. At siya ang nagkaloob sa kanila ng karapatang maunawaan ng hiwaga. Yawe ira ikwa, yawe ira ikwenta ni Jesus tapkantuana ng Diyos. Sino ang naghasik sa kanila? Kitanawag, ikinagi ni Jesus. No inatang, taweta, explanation na. Verse 38. Ang bukid ay ang daigdig, ang mabuting binhi ay ang mga taong kabilang sa kaharian, at ang mapanirang damo naman ay ang mga kabilang sa masama. Ang kaaway na naggasik ng damo ay walang iba kundi ang dyablo. So, sito ay namegafanan na may kwenta to si Yahweh Jesus sinangikwenta tanira. Kabilang sa masama, they belong ta demonyo. Demonyo inangimulatan dira. Yari ka gini Jesus. Kaya na kagyang manawag itong daigdig na tinitirhan natin kasi kagin na yawe ikomang, yawe ikwa, yawe imundo. Oh. Ang bukid ay ang daigdig.
kundi Jesus. Ikaya na ipaliwanag ta apostoles ira ta disipulo ira tu pinagkalooban niya ng karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit at ang mga hindi pinagkalooban na ang sabi ni Jesus sa kanila ay maski no makasingang ira landang imatada ngem kadda makasingang maski no makagimna ira kadda makakomprendi ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila ay naging mapurol na ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Yatong description na. So, sito inamegafanan na. Ta origin da. Ari, ang naghasik sa mga tunay na anak ng Diyos ay ang Panginoong Jesus. Ang naghasik sa mga taong hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ay ang diablo. So, ani great contrast na sons of God and sons of perdition, all origin da. Iyafo Jesus inapili, ta mapapabilang sa kaharian ng Diyos, at ang naghasik naman sa mapapabilang sa impyerno ay ang demonyo mismo. Yatong manawag to ginaginaya po Jesus. Ang may kadua, the second point, to great contrast na sons of God and the sons of perdition, ay ipatupalada. Ang sabi ng Panginoong Jesus, dito sa mga taong pinagkalooban ng karapatang maunawaan ng hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, kunna tarita verse 43. Ngunit ang mga gumagawa ng matuwid ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Sito ipagadekad da. Sitaw sa ngaw ira kumindag to kagita na bilag. Tari ta papatulan na yamat ang langit. Kaya na kagyang ngaming isinagapya ni Jesus tumapabilang sa kaharian ng kanyang Ama ay sigurado at siguradong makakarating at makakaabot doon sa kaharian ng Diyos at doon sila magliliwanag na parang araw, sabi ng Panginoong Jesus. Dakal tupad duman na dumapat tupalad na. Iana na Diyos kun ni Jesus ay sigurado matupal tari tapang magurayan na yama at ang sabi niya ay magliliwanag na parang araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ngem, yawe ikaddo ira, anni kinagina. Kung paano ang mga damo ay tinitipon at sinusunog, ganoon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Ipag-uutos ng anak ng tao ang kanyang mga anghel na tipunin nila mula sa kanyang kaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. Ihahagis nila ang mga ito sa lumalagablab na pugon at doon ay mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. There is weeping and gnashing of teeth. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus. Yari to, akal lamang tutan na megafanang ipaddumadda. Ngem, imanawag paga to contrast. Ari padduman na ana na Diyos, taana na demonyo, pati ipatupalada ta eternity. Napakaliwanag ng sinabi ng Panginoong Jesus. Katanganaway yato, i-extend ang meaning na. Kasi in-explain na nga na. In-explain na nga na Yahweh Jesus balingan na may talinghaga. Wala nang mas maliwanag pa na pagpapaliwanag dito, kundi ang Panginoong Jesus mismo kasi siya ang nakakaalam tungkol sa pinanggalingan o ugat ng mga pinili at hindi pinili at ang kanilang kahihinatnan ta eternity lukan na si Jesus lamang kayayay nagkafutan langit. Amen. So manawag yari tanitang yawe trabaho ni Satanas tawe ta nabigbigtang yatong garay igakag na ni Satanas manaral
Yaway, kinagini Apo Jesus to magliliwanag sa ngaw na parang araw sa karya ng kanilang amang mga pinili. Taweta magdagong, inatang kagini Apo Jesus. Sa nga, magdagong pagalamang, magdagong pala, tumakal, naging namabunga, na trigo, iradwa ng kaddo. Ang sabi ng mga utusan, batulambing nga na, kaddo, ira. Ano kinagini Apo Jesus? Anong sabi ng Panginoong Jesus? Huwag niyo muna silang bubunutin. At baka pati ang mga trigo ay kasamang mabubunot. Hayaan nyo na tumubo at lumago silang pareho. Sapagkat pagdating ng araw ng pag-aani ay makikita naman ang kaibahan ng dalawa. Kamuma baya itago. Ani kaya na kadyang ang trigo na pinagkalooban ng Diyos, illustration niya yon para sa mga taong pinili niya, no? Na magliliwanag katulad ng araw sa karya ng kanyang Ama. Ang trigo na ginamit ng Panginoong Yesus sa talinghaga, representative sa mga taong pinili, kailanman ay hindi pwedeng magiging damo. At ang damo na inihasik ng demonyo, kailanman ay hindi pwedeng magiging trigo. Sapagkat narinig natin maliwanag ang ipinaliwanag ng Panginoong Yesus. Magadde irata tiyempo na pag-aani. Iangheles sa ngaw ira. Imamasirina. Ikaddo kung na ay futukan na angheles ira. Itabbo data afi. Ngem, fusto to trigo, fusto to anak na Diyos ay umayira, tapapatulan na yamat ang langit at doon magliliwanag sila na parang araw. So napakaliwanag po. Hindi ibig sabihin to masingam mo to manawag ipadduman na fusto to anak na Diyos takang tamadagong to tiyempo. Napaka gandang illustration yan ang kaibahan ni Pedro at ni Judas. Si Pedro, nagadde ay tapat tagaruli to ni dinay na iyafo to na nitalo. Nugagangay bunakwang tuno na tagaruli inapilyang ay mawawan na nakwang ikapalyag na. Si Pedro bunakwang iololo to nawawan na ikapalyag na. Ngayon, kananawawa. Ni-restore uli niya Apo Jesus siya nata. Nage na pagagingwa ni Pedro. Ipatalikog na kwa ni Jesus. Kinagi ni Jesus tanisa ay kaya nakaisa na demonyo. Ngayon, di dasal na ka Pedro. Ngayon, si Judas, tukan na napalyag. Ano ang sabi ni Jesus sa kanya? Judas na ni gakag mo, magbibibi ka, mo na kwang. Magbibi ka, mo kwang. Hindi niya sinabi kay Judas na ipinanalangin kita. Ngunit kay Pedro, sinabi niya, ipinanalangin na kita, Pedro. Upang pagdating ng araw na masusubok ka, restoration to message mo ka ni Pedro. Yatong tadday tumanawag to illustration na padduman na kurug to pinilyan na Diyos to binigyan niya ng karapatan na malaman o ipinagkaloob sa kanya ang karapatang maunawaan ng iwaga tungkol sa karian ng langit katulad ni Pedro. Ngem, sa nga mabrulo ira, si Pedro na disipulo na apostoles ira, nung sinabi ng Panginoong Yesus na isa sa kanila ang diablo. Masingad da ba? Ammo da ba na apostoles ira to si Judas si tinutukoy na? Awan. Ganon din dito sa trigo at damo. Gay kinagi na Bible scholar tungagan nakaddo to nito inusan niya for Jesus taw ta illustration na kan nalamang garay kakuya ibatang naningagan nangem yari nga kaddo kanu almost the same ni itsura na ta trigo. Ya lamang ipaningan mo tapad dumaddan sa ngaw ibungada.
Doon mo ma-identify ang pagkakaiba ng trigo at ng damo. Habang sila ay magkakasama sa field, sa bukid na tinatawag niyang itong mundong ito, hindi mo ma-identify talaga kung sino ba ang anak ng Diyos. Sinisaupakan mo, Yahweh Jesus. At sino ang makakakilala sa kanila pagdating ng araw? Ang mga anghel ng Diyos. Kaya, sa third point na gusto kong ibahagi sa inyo, hindi tayo binigyan ng karapatan ng Panginoong Jesus na kilalanin kung sino ang trigo at kung sino ang damo. Kagitanak kinagi, kanama ba manguli? Ang trigo ay trigo hanggang sa eternity. Ang damo ay magpapatuloy na maging damo hanggang sa eternity. Ang gawain lang natin, sitang, kagita ni Pedro, arong pakurangat ng matagaruli itang paghahabang igitang tautol na davong. Kaya likasta na. Igitang takir na pastor tang si Yahweh Jesus. Ayaway yan ay itang i-restore. Conviction to yawa na Holy Spirit tanitang. Tapeno nilamang ikingwatang to katagarulyang ibabawi tang na makikoma itang ta Diyos alawakan na itang nila. Kasi itaba na, ikurog to na pilyang yung mga pinagkalooban ng karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kariyan ng langit, ang assurance ng Panginoong Yesus. Sila ay mapupunta sa kariyan ng kanyang Ama at magliliwanag sila na parang araw. Awang to yan na makapangulit nato. Kasi hindi na-design Yahweh Jesus. So, katangkwang wawaragi ira. Katangkwang to we play as the judge kung danguri. Tumabaling itang to husgado. Tukagitang to yawe kaddo, yawe trigo. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng karapatan na sabihan ang iba na sila ay trigo at ang iba ay damo. Ang nakakaalam lang ay ang Panginoong Jesus, ang anak ng tao na ginagamit niyang title niya, at pagdating ng araw, uutusan niya ang kanyang mga anghel. Sonanni kesim mo na yatong kagim na ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig. At ang mga tagapag-ani naman ay ang mga anghel. Makikilala at makikilala kung sino ang damo at kung sino ang trigo. Yari ito na nagbaling itang to trigo gafuta allo ni Yahweh Jesus. Tuyaya inapili ang nagagalitang ay dayrayaw at tang iyafu. Takatang iya pagbaling ibagitang to trigo. Remember, sino ang naghasik sa trigo? Ang Panginoong Jesus. Sino ang naghasik sa damo? Ang Diablo. Katangoya kaging to yan si Pastor Noel kadto yatong. Wala tayong karapatan. Amen ang kinagi ng Biblia to niyawa ng Diyos si karapatan tanitang to determinatang kung sino ang damo at kung sino ang trigo. Ito dunia po Jesus yaw. Tapos tagday ito importante ito pa na Christian ay maiwasan tang maging judgmental. Kan na itang inidang na Diyos to pakaway ya to play as the judge. No? Kan niyawa yari tatagday lamang ifuso to judge and a justifier. Yahweh Jesus lamang. Yaya siya ang tunay na hukom pagdating ng huling araw. Sapagkat siyang nakakaalam kung sino ang mga tunay na kanyang pinili at tinawag at kung sino ang hindi. Pinaliwanag na niya yan. Kung titignan natin ang chapter 7 ng Mateo, dati nang sinabi ng Panginoong Yesus na hindi lahat ng tatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kariyan ng Diyos. Kundi, anong sabi niya? Kaya ko bibigang. Inatang i-Biblia tang page 8.
Verse 21, anong sabi? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, ganun din, yari pareho takinigin na chapter 13, sa huling araw, at the end of the age, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kasi if gusto to makakilala, takurog, to anak ng Diyos ay si Jesus mismo. Kasi siya ang pumili at tumawag sa mga magiging tunay na anak ng Diyos. So, since katang mo, katang magbaling to husgado. Let's not play judge because there is only one judge and justifier, and that is Jesus Christ. Yayay makanam po. Ikwatang lamang, patuloy itang, taweta patolay ito nagagalan na yakutan itang, yawayatang lamang kwang, iti maramig tayo lang, kahit dawatin tayo makanayon, ti kaasin ni Apo kanya tayo. Kasi, habang igitang tautun na ito, hung maliwait ang paga. Ngayon, binatuman na lamang, kilala na itang ng Diyos. Amam muna itang, ang nakagin ni Jesus. Amam muna, ifus na tukukwa na, anay kukwa na ira, ay iyate na tapagpatula na iyan. So, ulit ko kagyang, tapeno katang makatamang, a great contrast on dakal manawag tupad duman na ana na Diyos, na ana na demonyo, onlo tang aming nagkafanad da. May kadwa, ipatupalad da. May katallo, may kafutakat tang amu. Kung sini kaddo, sini trigo, katang maging judgmental. Basta ilayagayatang lamang ni Ebanghelyo. Diyos mabamakanam mo. No sini pinilian na to iray maresponde. Kagitana ni pagagal na ka ni Pedro. Tumutul ka mo nyagang. Tapabalingat ta ka mo to fishers of men. Awang na to aro to rasong. Pinanawad dahil sigida ilambat da. Sinugtul ni Rakwa ni Jesus. Kataw ko na kwa ni Mateo. Pinanawan na tax booth na. Sinugtul kwa ni Jesus. Oras to pinilian na ka ng Diyos. Ay kamuyari sisti. Ialo na to magagal ko. Negafu. Taam mo na. No sinni, ipangyawakan na, taanlok na. Pagdasalita. Lord, lubos kaming nagpapasalamat at patuloy na magpupuri sa iyo, Panginoon, sa kadakilaan ng iyong pagkakakilala sa bawat isa sa amin. Tunay, Lord, na hindi kami ang hukom. Hindi niyo kami binigyan ng karapatan na kilalanin kung sino ang trigo at kung sino ang damo. Bagkus ikaw na aming Panginoon ang nakakaalam sa lahat. Kami lang po ay umaasang lubos na sa iyong dakilang awa ayon sa iyong mga salita ay you adopted us to yourself by Jesus Christ upang kami ay naging mga anak mo. Inaamin namin, Lord, na marami kaming kahinaan. Marami kaming pagkukulang. Hindi po namin maitatanggihan sa iyong harapan. Ngunit patuloy kami na maghahangad, na mamuhay, na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Tulungan mo kami. Palakasin mo kami sa aming mga kahinaan. Ilato na kami afo. The trials na may patuloy. Sapagkat sa iyo lang kami umaasa. Ikaw lang, Panginoon, ang tunay na nakakasaliksik sa laman ng aming mga puso at isipan. Ikaw lang, Panginoon, ang pwedeng magpabago ng aming mga puso. Ikaw lang ang may kapangyarihan to regenerate a dead soul, a dead heart. Ikaw lang ang may kakayahan na magtatanggal ng pusong bato
at papalitan mo ng pusong laman na tunay na iyong binago. Ito po ang aming inaasahan sa iyo at wala kaming ibang magagawa kundi hilingin lang ang iyong awa, your grace and your mercy, O Lord. Pagpalain mo ang mensahe sa puso ng bawat isa sa amin na ito'y mananahan sa aming kaloob-looban, Panginoon, ng matagal upang sa ganon ay magagamit namin habang kami po ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito na naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Pinadakila at pinapapupurihan ka namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.